Ang hindi lang namin matanggap doon yung hindi makatao yung ginawa sa kanya. Buhay kinuha sa kaibigan namin, dapat buhay din yung katapat. Sana po bigyan po ng katarungan yung pagkamatay ng kaibigan namin. Nitong Sabado, natagpuan sa gilid ng expressway ang bangkay ni Ashley na nakasilid sa isang maleta. Agad nahuli ang suspect na kinilalang si Cheyu Chai na napag-alamang nobyo ni Ashley. Ayon sa ina ni Ashley, mag-iisang buwan nang mag-live-in ang kanyang anak at si Chai. Pero minsan pa lamang niyang nakita ang nobyo ng anak. Pagkakita namin sa nung lalaki, mukhang hindi siya gagawa ng Hindi sa ganun. Mukhang para sa amin, kaya niyang pumatay talaga. Taong 1995, nang ilunsad ng noontime show na Eat Bulaga, ang isang kakaibang beauty contest para sa mga Pinay transgender na tinawag nilang Super si Reyna. Nang mga panahong iyon, hindi pa gaano tanggap ang ganitong klase ng paligsahan sa mga telebisyon. Kaya naman, ang ganitong klaseng segment ay talagang bago sa mga mata ng mga manonood. Ngunit sa kabila rin nito, ay umani ang contest na ito ng kasikatan, lalo na at ito ay pinangunahan noon ng nangungunang show sa telebisyon. Sa nasabing patimpala ay nakilala si Ashley Ann Riley na kung pagmamasdan ay may mukha na animoy Barbie doll, dahilan upang gamitin din niya ang alias na Barbie Riley. Sa kabila ng kanyang mga katangian, sino nga ba ang mag-aakala na siya ay makikilala dahil sa trahedyang kanyang sinapit sa kamay ng taong kanyang pinagkatiwalaan? Paano siya humantong sa isang malagim na trahedya sa kamay mismo ng taong kanyang minahal? Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82, 3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Ipinanganak sa bayan ng Mabalacat, lalawigan ng Pampanga, ang 23 taong gulang na si Robert William Del Rosario o mas kilala sa pangalan na Ashley Ann Riley. Ang kagustuhan o gender preference ni Ashley ay hindi naging mahirap sa pagtanggap ng kanyang mga magulang dahil sa kabila ng hilig nito ay mabait ito at punong-puno ng mga pangarap. Dahil sa kanyang kagandahan at dahil na rin sa ganda ng hubog ng kanyang katawan, hindi naging mahirap para sa kanya ang pagsali sa mga gay beauty contest. Hindi lamang sa lugar nila, kung hindi pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa. Sa katunayan, hindi na mabilang ang mga naipanalo nitong contest at tunay rin na masasabing tunay itong kontesera. Kaya naman, hindi na rin nakapagtataka na narating nito ang pagsali sa isang segment sa telebisyon na tinatawag na Super si Reyna. Ang Super si Reyna ay gay beauty contest sa isang sikat na noontime show sa Itbulaga at pinangungunahan ni Tito, Vic at Joey De Leon. Bagaman hindi niya napagtagumpayan na masungkit ang korona sa nasabing patimpala, naging susi naman ito upang magkaroon siya ng mas maningning na pangalan, lalo na sa kanyang komunidad na LGBTQIA+. Dahil din sa pagsali niya sa patimpalak na iyon ay napansin ang kanyang kagandahan at tila ikinumpara sa sikat na Barbie doll. Dahil dito, nagsimula siyang gamitin ang alias na Barbie Ann Riley. Dahil sa pagnanais niya na makatulong sa kanyang mga magulang, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap hanggang sa dumating ang sandali na nakilala niya si Cha Cheyu alias Jason Santos Lee na sinasabing isang Taiwanese national at 25 taong gulang. Naging mabilis ang mga pangyayari sa pagitan ni Ashley at Jason. Sa isang iglap ay nagsama agad ang dalawa sa isang condominium sa Unit 1154 sa Shell Residences na matatagpuan sa Pasig City.
Nang mga panahong iyon, sinasabi na nasa bansang Pilipinas si Jason para sa 41 araw na bakasyon at kung titingnan umano ay tila walang problema at masaya ang pagsasama ng dalawa. Kaya naman, minsan nang ipinakilala ni Ashley ang nobyo nitong si Jason sa kanyang mga magulang sa Mabalacat. Naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Kaya naman, sino nga ba ang mag-aakala na ang relasyong meron sila ay mauuwi pala sa malagim na trahedya na ni minsan ay hindi naisip ng ina ni Ashley na magaganap sa kanyang anak. Ika-4 ng Hunyo, taong 2016, isang tawag ang natanggap ng mga pulis patungkol sa isang suitcase na natagpuan ng isang basurero sa Cavitex o Cavite Expressway sa Bacoor, Cavite. Ayon sa lalaki, naglalakad siya ng mga sandaling iyon sa gilid ng kalsada para mangalakal nang mapansin niya ang isang itim na maleta. Nilapitan niya ito at sinubukang buhatin, ngunit nagtaka siya nang mapagtanto niya na may taglay itong kabigatan. Nang buksan niya ang nasabing maleta ay tumambad sa kanya ang isang katawan ng babae na nakabalot sa itim na garbage bag at puno ng sarili nitong dugo. Dahil sa naramdaman niyang labis na takot, napaatras siya at agad niyang inalerto ang mga pulis. Mabilis na tinungo ng mga pulis ang lugar kasama ang SOCO team upang magsagawa ng investigasyon sa nangyaring kalunos-lunos na karahasan sa biktima sa kamay ng salarin. Isang tama umano ng kitchen knife sa leeg ang direktang ikinasawi ng biktima. Ibinalot ito ng itim na garbage bag bago pilitang pinagkasya sa loob ng itim na maleta. Batay sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman nila na ang biktima ay si Robert William Del Rosario o mas kilala bilang si Ashley Ann Riley. Batay pa sa investigasyon, nagrerenta ang dalawa sa Shell Residences sa Pasay City. Kaya naman agad na nakipag-koordina ang mga pulis sa nasabing kondominium upang magsagawa at palawigin ang kanilang investigasyon. Dito ay nakakuha ng CCTV footage ang mga investigador na tunay na napakahalaga upang mapabilis ang paglutas sa kaso. Sa timeslot ng CCTV, makikitang lumabas ang magkasintahan sa kanilang unit bandang alas 10:58 ng gabi noong ika-3 ng Hunyo taong 2016. Wala pang isang oras nang nasabing gabing iyon ay bumalik ang dalawa sa unit. Makalipas naman ang halos 3 oras, nakita si Jason Lee bandang alas 2:22 ng madaling araw na naglalakad sa koridor ng building at may daladalang maleta paglabas ng inuupahan nitong unit. Nang mga sandaling iyon ay hindi na niya kasama pa si Ashley. Sa kuha ng CCTV, mapapansin din na tila may kabigatan ang maletang dala nito. Kaya naman nahirapan ito sa pagbibitbit. Isang security officer naman ng kondo ang tumulong kay Jason na buhatin ang mga bitbit nitong mga kahon at isang itim na maleta sa sasakyan nito. Nang buhatin umano ng sekyo ang maleta ay napansin nito na may kabigatan ito. Kaya naman ng mga sandaling iyon ay nagduda na siya sa mga ikinilos ni Jason, dahilan upang tumawag siya sa kanyang isang kasamahan na magsagawa ng inspeksyon sa iniwan nitong unit. Batay sa mga report, si Manolo ang isa sa mga in-charge sa security ng mga araw na iyon. Ayon sa kanya, nagsagawa siya ng investigasyon sa ika-11 palapag ng gusali kung saan nandoon ang inupahan ni Jason at napansin niya na ang room 1154 ay bahagyang nakabukas. Kumatok siya ng 3 beses upang alamin kung may tao ba sa loob o baka naiwan lamang na nakabukas ang silid, ngunit wala ritong sumasagot. Dahil dito, bahagya niyang ibinukas ang pinto at sinilip ang loob ng silid. Napansin niya ang mga dugo sa sahig, sa dingding at maging sa kurtina ng nasabing silid. Dahil sa kanyang mga nakita, nagkaroon siya ng mga hinalang hindi maganda na naging dahilan din upang agad nilang silipin ang CCTV. Doon ay nakita nila na mag-isa lamang si Jason na lumabas ng kondo at hindi nito kasama si Ashley na lumabas kahit pa man kasama niya itong pumasok noong gabi. Sa nakita nila sa CCTV, mas tumindi ang kanilang hinala kaya naman nagdesisyon silang
silang mag-report sa Pasay Police na agad din namang rumesponde batay na rin sa ulat na natanggap nila mula sa Bacoor, Cavite kaugnay ng natagpo ang katawan sa loob ng itim na maleta. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis, ika-4 ng Hunyo ay bumalik si Jason Lee sa kanilang unit bandang 1:00 ng hapon at doon ay agad itong inaresto ng mga pulis. Nang tanungin ito ng mga pulis, sinabi nito na nagalit siya kay Ashley dahil sa palagian nitong paghingi ng pera sa kanya kahit paman alam nito na wala siyang maibibigay. Nagalit din umano ang babae sa kanya nang sabihin niya na wala siyang pera at sinaktan din umano siya nito kaya hindi na niya napigil ang sarili at nagawa niya ang krimen. Nagpambuno umano sila sa punyal hanggang sa nasapak niya ang nobya. Nang mapagtanto niya ang bigat ng kanyang ginawa, nag-isip siya kung papaano niya itatago ang krimen kaya pinagkasya niya ang katawan nito sa loob ng isang maleta at nilisan niya ang unit at tinapon sa Cavitex ang maleta. Dahil sa pag-amin mismo ng suspect sa krimen at dahil sa patong-patong na ebidensya, sinampahan siya ng kasong murder. Batay sa kamag-anak ng biktima, humingi raw ng pera si Ashley dahil kailangan nitong magbayad ng down payment sa lilipatan nilang apartment. Nakatakda rin umanong magtungo sa Hong Kong si Ashley dahil bukod sa pagiging modelo ay nagbebenta rin ito ng mga beauty products. Ngunit hindi ito pinayagan ni Jason dahil sa takot na hindi na siya balikan ng babae. Dahil dito, binalaan ng tiyahin si Ashley na mag-iingat sa nobyo dahil hindi maganda ang tingin niya sa ugali nito. Labis naman ang sakit na nararamdaman ng ina ni Ashley. Hindi rin naniniwala ang mga kaibigan ni Ashley na pera ang dahilan dahil para sa kanila, iba ang rason ng suspect. Sa kabila ng kasalanan ni Jason na nagawa, inamin niya na tunay na minahal niya si Ashley at sadyang naubos na siya kaya niya nagawa ang insidente. Ngunit dapat tandaan natin na ang pagmamahal ay hindi dapat natin hayaang gawing tayong masama. Huwag nating hayaan na ang pagmamahal ang maging dahilan upang ang mismong mahal natin ay mawala dahil mapatawad man tayo ng taong nagawan natin ng mali. Hindi pa rin ito maibabalik ang tao at buhay na nawala. So ngayon, alam mo na ha?